Maging tulay para sa kagalingan ng iba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 1 to 8, and I read it for you. And after getting into a boat, he crossed the water and came to his own town. And just then some people were carrying a paralyzed man lying on the bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, son, your sins are forgiven." Then some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, perceiving their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Stand up and walk'? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He then said to the paralytic, "Stand up, take your bed, and go to your home." And he stood up and went to his home. When the crowd saw it, they were filled with awe, and they glorified God, who had given such authority to human beings. Maging tulay para sa kagalingan ng iba. Ito po ang minsang nakakaligtaan nating gawin. Madalas, iniisip natin ang ating sarili. Wala namang pong masama na tulungan natin ang ating sarili. Wika nga sa kasabihan, hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Ang kagandahang loob na nasa sa iyo na naipunla ng Panginoon, ay siya nawang makita at maipasa natin sa ibang tao. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, tinulungan ng mga kaibigan, tinulungan ng mga magkakaibigan ang kanilang kaibigan na paralitiko. Inilapit nila ito sa ating Panginoong Jesucristo at nakita ni Jesus ang pananampalataya hindi ng taong may sakit, kung hindi ng mga kaibigan ng mga paralitiko. Nakita ni Jesus kung papaanong ang kagandahang loob nila ang siyang nagliliwanag. Tayo nawa ay maging daan sa ikabubuti ng iba. Huwag tayong maging mga pariseyo na namumuna ng kagandahang loob ng iba at wala namang ginagawa. Lagi po nating tatandaan, tayo'y magkakapatid, magtulungan tayo, magmahalan tayo, at higit sa lahat, ilapit natin ang isa't isa sa Panginoon para sa ating ikabubuti. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, pagalingin mo anuman ang mga bagay na daladala ko, mga sakit sa katawan, sakit sa kalooban, at mga bagay na nagbibigay sakit sa aming ulo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends.